Wala pa rin yung next gen. Punta lang tayo sa showroom dito sa Mitsubishi Car World Pampanga. 2025 Montero Sport GLS 4x2 automatic. Yung price, 1,899,000 pesos. Halos same na yung front grille sa Black Series. Illuminated na yung part na to ng grille. Kung hindi ako nagkakamali, park light siya. Projector LED headlamps with DRL. LED fog light, pero yung turn signal, halogen. May front camera for 360 view. Equipped ng front skid plate or bash plate na metal. Hindi lang ako fan nito, matte silver wheels para sa mid-variant. Disc brake sa front and rear. Chrome side mirror cover. May camera for 360 view. Chrome door handle with keyless or smart entry button. Check natin yung interior. Medyo mataas din yung ground clearance. Okay lang yung size ng side stepboard. Hindi naman mahirap tapakan. Sa door panel, hard plastic. Padded leather sa armrest. Power window switch na automatic lahat. Black leather seats. Power adjustment para sa driver. Manual naman sa passenger. 3-spoke leather wrap steering wheel. May paddle shifters na plastic. Pero mukhang okay naman yung quality. Tilt and telescopic adjust tong steering column. Analog instrument cluster with multi-information display. Push start ignition. Parang sa Porsche, nasa left side yung ignition. Pagdating sa visibility, okay naman, mataas yung ride height. Kitang-kita yung hood. Hindi rin sobrang kapal ng A-pillar, kaya less blind spot. Yung dashboard, hard plastic. May vanity mirror with light yung sun visor. Same sa front passenger. 8-inch infotainment screen. Wala nga lang volume knob, pero may capacitive touch control naman. Dual zone climate control. Solid yung feel ng knob, walang wiggle. May HDMI, 2 USB-A port at 12-volt socket. 8-speed automatic transmission. Electronic parking brake. Maganda yung cushion ng center armrest. Check natin yung storage. May removable tray. Decent size naman para sa center storage. Dampen yung glove box. Baka ako lang naman, medyo nagpapasikip yung center console, lalo na sa part na to. Iset ko lang yung driver seat sa driving position ko. Check natin yung second row. For reference lang, 5'7" yung height ko. Sa door panel, hard plastic, padded leather armrest, power window switch na automatic. May grab handle sa B-pillar. Nakaset na to sa driving position ko. Yung legroom, okay naman yung knee room, maluwag na rin. Yung foot space, makakapag-stretch ka pa rin. Hindi nga lang flat yung floor, medyo mataas yung hump pero manipis naman. Okay lang yung sitting position dito sa middle seat, pero hindi sobrang comfortable. May 2 USB-A port at 220-volt socket. Yung headroom, nasa 3 to 4 inches pa. Okay din yung sitting position kasi reclining seat naman to. Pwedeng i-adjust sa angle na gusto mo. May center armrest with cup holders. May overhead AC vent. Fan speed control. Para sa akin lang, hindi maganda yung posisyon ng control. Nasa tapat siya ng ulo ng uupo sa middle seat. Check natin yung cargo space. Same pa rin yung design ng rear end. LED tail light, pero yung turn signal at reverse light, halogen. Walang spoiler tong GLS. Ganito siya sa side view. May reverse camera, parking sensor. Wala tong power liftgate, pero okay lang kasi mas mabilis siya. Ganito yung space pag naka-fold down yung third row. Hindi lang flat yung floor, medyo naka-elevate para dito sa storage. Ganito yung setup yung third row. Naka-separate yung backrest sa mismong seat. Kailangan na madiin yung pag-push dito sa seat kasi hindi basta-basta kakagat yung latch. Parang ganito. Malaki na rin yung opening. I-try ko lang kung mahirap bang pumasok. Fix lang tong second row, walang forward or backward. Yung legroom, okay naman yung knee room, medyo malaki pa yung space. Yung foot space, wala nang galawan. Ganito yung sitting position sa third row, nakataas yung tuhod. Yung headroom, okay pa rin, nasa 2 to 3 inches pa. May overhead AC vent, cup holder sa right side. Sa driver side, wala. Check natin yung spare. Same sa stock wheels. Yung suspension, 3-link coil spring with stabilizer bar. Natry ko dati yung Montero GT 2018. Maganda yung ride. Yung engine, 2.4 liter Myvec turbocharged diesel engine.
Hindi ko na na-test drive kasi wala yung pang-test nila ngayon. Palike na lang and subscribe. Paalam.